Ryan! Malamang kinlik mo to dahil sa thumbnail. Alin ang may pinakamataas na resale value sa mga electrified vehicles? MHEV, HEV, PHEV, o BEV? Napag-usapan na din natin yung pinakatipid, actual cost of running and savings, maintenance, battery cost, bakit ayaw sabihin sa'yo ang cost of batteries ng mga XEVs, pati yung scorecard na para maging guide alin yung hindi ko bibilhin sa mga to. Tapos kung gusto mo ng mas in-depth discussion, mga real talk, or ayaw pag-usapan tungkol sa specific types of electrified vehicles, meron rin tayong series tungkol dyan. 'Di ba? Ang contents natin ay para makapagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may Real Ryan merch na rin tayo tulad nito. Andito lang yung link sa video. Bago tayo mag-umpisa, please search Real Ryan EV para sa lahat ng iba pang EV-related episodes. Sa episode na to, sasagutin na natin alin ang may pinakamataas na resale value. I-rank pa nga natin. Pero guys, take note may asterisk lang dito. Nagmamatter yung brand at yung actual market perception. Quick history pala muna tayo. Nung ginawa ko tong episode na to, na point system kung alin ang hindi ko bibilhin, ang winners, para sa akin, HEV, BEV, tapos PHEV. Ang loser, MHEV. Base sa point system ng episode na to, number 1 pick natin, HEV. Ito yung full hybrid, self-charging. Sumunod, BEV. Ito yung full electric dahil sa actual benefits niya. Tapos third, PHEV o plug-in hybrid dahil may savings pa rin naman siya. At sa last place, mild hybrid kasi parang wala siyang pinanalo. Walang resale value sa point system episode na yan. Para kasi sa akin, hindi ako pipili ng sasakyan dahil lang sa resale value. Tsaka ibang view ng second-hand market kumpara sa brand new. So eto na, i-rank na natin. Ano gusto nyo? Highest to lowest o lowest to highest? Bahala na. Sige, lowest to highest na lang. Ang kadalasan, pinakamababa ang resale value, BEV o full electric. Ito yung may pinakamalaking depreciation currently dahil sa takot pagdating sa battery health. Pero take note natin to may mga EV brands na medyo matibay dito, lalo na yung may subscription-based. Pili lang rin kasi yung mga tao na may home charging o yung comfortable na ilagay to sa bahay. Tapos yung life cycle ng BEV, medyo mabilis, parang cellphone. Kaya kapag napaglumaan, talagang napaglumaan. Yung iba nga, sinasabi pwede na nga daw to ilibing tulad nung EV graveyard. Next, PHEV o plug-in hybrids. Kasama na rin dito yung EREV at range extended EV. Connect ko lang rin sa BEV. Hanggang ngayon, hindi pa rin tanggap ng karamihan ng RORO. Piling-pili lang ang nagsasakay ng mga BEV at PHEV. Tapos, same lang rin sa BEV, yung adaptation ng home charger. Hindi lahat willing to adapt. Mas lamang lang ng konti ang PHEV dahil sa perception dito sa atin sa Pilipinas na perfect of both worlds ang bitbit nila pero hindi ka sure. Para dito sa dalawa na to, let's see. Time will tell. Nagtanong ako sa mga buy and sell na mga dealers. Maraming hindi pa rin kumukuha ng BEV at PHEV. But then again, depende pa rin ulit sa brand. Next sa ranking, MHEV o mild hybrid. Nagulat ba kayo na ito yung second to top with the highest resale value? Again, 'di ba, sabi nga natin about perception to. Dahil para sa mga tao, katulad lang daw to ng normal na gas o diesel ang paggamit. Maliit lang ang battery if ever need palitan. In short, para bang feel ng tao, safe sila sa pagbili nito kasi parang traditional ICE lang na kotse. At yung kadalasan, pinakamataas na resale value, HEV o full hybrid. Hindi na kailangan i-charge at may tunay na natitipid sa fuel. Mas mabilis sa second-hand market kasi no plugs needed. Hindi mo i-adjust ang bahay mo para dito at wala ring perception ng fire risk. Kung papansinin nyo, nagbabase ang size ng resale value ng XEV base sa size ng battery. Mas malaking battery, mas mababa ang resale value. Except na lang sa mild at full hybrid. Mild hybrid,
mas maliit ang battery kumpara sa full hybrid. Pero ang full hybrid, 50% off ang savings sa fuel, na 10% lang sa mild hybrid. Kaya kung titingnan natin, mas pragmatic ang approach ng mga second-hand car buyers. Sa Tagalog, actually hindi ko sure practical ba ang Tagalog ng pragmatic? Ang sa tingin mo, agree ka ba sa resale value ranking ng mga XEVs? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info pa tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.